Praise God. Talagang dito umupo itong dalawa na to. Good morning po mga kapatid. Kumusta po ang buhay-buhay natin? I hope hindi nyo nakakalimutan yung sekreto natin. To go, to pass through the storms of life. Anong sekreto yon? Kalimutan na. Get close to Jesus. Tandaan nyo yan lagi. Get close to Jesus. Parang partner nyo yan lagi ang Panginoon. So, everything na madadaanan natin, for sure, malalampasan natin yung mga storms ng buhay natin. Basta, get close to Jesus. So, kailangan makilala natin ng gusto ang Panginoon. So, ang topic ko for today, pwede niyong i-open yung Bible niyo sa Matthew 9:14 to 17. So, ito yung parable ng the new cloth on old garment and the new wine in old wineskin. Twin parable ito sila, pero ang main parang sense, context, thought is incompatibility. So, madadaanan natin yan mamaya-maya. So, basahin muna natin. Teka. Ito pala, baka ito na yung last na preaching regarding sa series of parable. Last na. So, ang next sermon natin is open topic na siya. So, meron lang akong question sa inyo sa dinami-dami ng parable na preach dito. So, ano bang ibig sabihin ng parable na lang? Ano ang ibig? Honestly, sino ang nakakaalam ng meaning ng parable? Kalimutan na. Sino ang hindi nakakaalam ng meaning ng parable? So ano ba ang parable? Sabi ng ibang tumatayo dito is parabola. Sabi naman sa Tagalog, sabi naman is talinhaga. So ang parable is in the Bible is a short narrative illustration drawn from common everyday life or nature used to convey profound spiritual or moral truth. So, ito yung meaning ng parable. Short story siya na kinuha sa daily lives, sa common lives natin, na merong profound spiritual meaning. So, bakit ko ba tinanong ito? Kasi, sana tayo na nakikinig, biro mo more than 20 parable na, at least sana kahit yung parable man lang, meaning ng parable, nalaman natin. Kasi, ganun talaga dapat yon. Kailangan meron tayong natutunan. Hindi pwedeng lagi lang tayong nakikinig. So, bakit ulit parable ang ginagamit ni Jesus? Dapat alam din natin ito kasi ilang weeks na natin pinag-aaralan yung parable. Bakit parable ang ginagamit usually ni Jesus sa Bible? Pagka meron siyang karamihan ng kasagutan niya is true parable sa mga question ng Pharisees at yung mga tao noon. Bakit? Ang isang reason is they reveal who are seeking and have ears to hear. So kung medyo hindi ka nakikinig talaga sa Panginoon, hindi mo maiintindihan yung sinasabi niya. True parable. Kung nagsisik ka ng understanding talaga, maiintindihan mo siya spiritually. Kasi ang parable, hindi yung nakasulat o yung sinabi ang meaning noon. Meron siyang mas malalim na meaning. So, ang verse natin for today, Matthew 9:14 to 17, meron din ito sa Mark 2:18-22 kung gusto niyong isulat, at sa Luke 5:33 to 39. Parallel lang sila. Ang kaibahan lang is yung sa Luke, meron siyang sa verse 39, but no one who drinks the old wine seems to want the new wine. The old is just fine, they say. So yun lang ang kaibahan. Pero dito basahin ko muna yung Matthew 9:14 to 17. So sa verse 14, sabi dito, one day the disciples of John the Baptist came to Jesus and asked him,
Why don't your disciple fast like we do and the Pharisees do? Verse 15, Jesus replied, do wedding guests mourn while celebrating with the groom? Of course not. But someday the groom will be taken away from them and then they will fast. Ito yung during the crucifixion. So verse 16, besides, who would patch old clothing with the new cloth? For the new patch would shrink and rip away from the old cloth, leaving an even bigger tear than before. So ito yung isang parable natin. Ito yung parable of the cloth in old garment. Sa verse 17, and no one puts new wine into old wineskins, for the old skins would burst from the pressure, spilling the wine and ruining the skins. New wine is stored in new wineskins so that both are preserved. Ito yung isang parable, so twin parable ito sila. Halos magkatugma lang ang ibig sabihin nito. So ito yung the parable of the new wine in old wineskin, yung sa verse 17. So, ayun. Pray muna tayo. Heavenly Father, salamat po sa umagang ito, Father God. Thank you, Father, sa buhay ng bawat isa na narito and sa opportunity, Father God, na makapaginig ng iyong salita, Father God. Heavenly Father, buksan mo po ang puso namin. Open our heart to the ministry of your word, Father God. And we ask, Father God, na maintindihan namin ng maayos kung ano man po ang gusto mong ipaabot sa bawat isa ngayong araw na ito, Father God. Ikaw lang po ang mag-glorify, mapapurihan, in Jesus' name. Amen. So, kung mapapansin nyo, ang central idea ng binasa natin, besides who would patch old clothing with new cloth, for the new patch would shrink, rip away from the old cloth, new and old. And no one puts the wine, papaliwanag natin ito mamaya, no one puts new wine into old wineskin, for the old skins would burst from the pressure, spilling the wine and ruining the skin. So ang main, ang central idea ng binasa natin ito is about, wala dito. Hindi na ilagay. Ito. Incompatibility or hindi pagkakatugma, hindi magkatugma, at hindi maaaring paghaluin. Pag-uusapan natin yan mamaya. So, sa buhay-buhay natin, ano ba yung mga incompatible? Halimbawa, yung computer, di ba? Pagka meron kang lumang computer, tapos nagkaroon ng upgrade, so, hindi magpupush yung upgrade kasi luma na yung system ng lumang computer. So, anong mangyayari? Parang wala ring silbi yung upgrade. Tandaan nyo yan, may relation yan mamaya sa ating pag-aaralan doon sa parable. So, one day, the disciples of John the Baptist came to Jesus and asked him, why don't your disciple fast like we do and the Pharisees do? Kasi nung time na yon, ang Pharisees at ang disciples ni John the Baptist ay laging nagpa-fast. Ang Pharisees, nagpa-fast sila lagi ng twice a week. Tapos yung disciples naman ni John the Baptist, ang isang sagot kung bakit laging nagpa-fast yung disciples ni John the Baptist is maliban sa yung law na kailangan mag-fast ka ng 2 beses sa isang linggo, si John the Baptist is nakakulong nung time na ito. Kaya nagpa-fast and pray lagi yung mga disciples niya. So sa Old Testament, ang fasting is required only once a year. Sa Old Testament, yung fasting. Required lang siya once a year. Sabi dito sa Leviticus 23:27,
Be careful to celebrate the Day of Atonement on the 10th day of that same month. 9 days after the Festival of Trumpets. Ito, kung meron kayong time, basahin niyo yung Festival of Trumpets. Tsaka tingnan niyo yung nangyayari sa ngayong mundo na to. O yung mga fast na nangyayari. Every Festival of Trumpets, merong nangyayari sa mundo. Basta kayo na mag-research. So you must observe it as an official day for Holy Assembly. A day to deny yourselves and present special gift to the Lord. Ito yung Day of Atonement or ang tawag nila dito is Yom Kippur. Yom Kippur yung word. So Hebrew word Kippur means to cover or pay a debt. Pay a debt. Atonement. The reconciliation of God's humanity. Wait. So, ito yung Day of Atonement. Ito yung fasting nila, nagpa-fast sila. One time a year lang ang nirequire ng ating Panginoon. Pero, dito na nag-umpisa yung sinasabi natin mga tradisyon. Ang mga Pharisees, para gusto nilang maipakita sa tao na banal sila, nagdagdag sila. So, ito yung ito yung mga dinadagdag. Ang sabi sa Leviticus, ang sabi sa law, 1 year lang kayo mag-fast. Pero dinagdagan ng Pharisees ng twice a week silang nagfa-fast para magmukhang kabanal-banal. Kasi external gusto nila lagi silang nakikita ng tao na ganito ang ginagawa nila. So, ano yung main reason bakit ang Pharisees and disciple of John is ni-raise yung question na ito? One day, the disciple of John the Baptist came to Jesus and asked him, "Why don't your disciple fast like we do?" Kasi sinusunod nila yung law. Yung disciple ni John the Baptist nasaan? Nandoon kay Jesus nag-feast. Kumakain kasama yung mga sinners. So, ang ibig kong sabihin, merong pagkakaiba sa old practice at sa nung dumating si Jesus, iba na yung ginagawa ng disciple niya. Kaya nagtanong ang disciple ni John the Baptist at yung Pharisee, Jesus, bakit yung mga disipulo mo hindi sumusunod sa batas? Parang ganon. Pero yung batas na yon, sinong nagdagdag? Mga Pharisees din lang ang nagdagdag. So, syempre, ang sagot is, ito, hindi compatible sa tradisyon. Yung ginagawa ng disipulo ni Jesus is hindi compatible or magkaiba sa tradisyon na ginagawa nung time na yon ng mga disciple ni Jesus. So, ayun nga, ito yung main na kaibahan. So, John disciple and the Pharisees, ang attitude and focus nila is mourning and longing for God's action. So, fasting is a sign of repentance and supplication. Actually, fasting is a sign of mourning. Yung parang nagdadalamhati ka, ang mourning yata is dalamhati. While, kasi naglulong pa sila sa Misaya. Pero yung mga disciple ni Jesus, alam na niniwala na sila na si Jesus is Messiah. So kung kasama mo ang Messiah, ano dapat ang magiging reaction mo? Joy. Yeah, feasting. A sign of fulfillment. Joyful presence, celebration of God's action. Kasama mo na ang Panginoon, so dapat maging joyful ka. Medyo malabo pa, mamaya maintindihan natin to. So, Jesus replied, ito yung sagot ni Jesus sa tanong nila na bakit yung disipulo mo is hindi nagfa-fast. Jesus replied, "Do wedding guests mourn while celebrating with the groom? Of course not, but someday the groom will be taken away from them,
and then they will fast. Sabi sa Tagalog, sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. So dito, ang nasa parable of the... Kalibutan ko. Parable of the wedding guest yata ito. Parable of the wedding guest. Yung paliwanag na ito. The parable of the wedding banquet. So, naipaliwanag na ito noon. So, sa verse 15, sabi, yung sagot ni Jesus, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinakasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila nag-aayuno. So, sino ang tinutukoy dito na lalaking ikinasal? Ang groom. Ang groom is si Jesus. Ang wedding guest is yung mga disciples. So, kung ikaw ay wedding guest, practical. Ano ba ang kung kasama mo yung ikinasal, ikaw ba ay nalulungkot? Siyempre masaya ka, di ba? Siyempre masaya tayo. So ito yung sagot ni Jesus sa katanungan nila na bakit hindi nagpa-fast. Maalala niyo yung fasting nga is a sign of mourning. Parang nagmo-mourn ka. Yung fasting. So yun ang tanong ng mga disciple ng mga disciple ni John the Baptist at ng mga Pharisee na bakit yung mga palitan natin yung word na fasting. Bakit yung mga disciple mo Jesus is hindi nagmo-mourn? Ito ang sagot ni Jesus. Bakit ka magmo-mourn kung kasama mo yung ikinasal? So dapat maging happy lagi tayo. Yan yung kasagutan niya. So, His physical presence signals the arrival of the kingdom of God. So, the kingdom of God, this is the time of joy, abundance, and feasting, not sorrow. So, yun yung ibig sabihin. The only appropriate attitude for His disciple is joy, because the long-awaited Messiah, the ultimate source of the spiritual blessings, is physically present. So bakit ka nga naman magfa-fast kung kasama mo yung Messiah? Tanggalin natin yung fast, bakit ka magmo-mourn kung kasama mo yung Messiah, kung kasama mo yung Panginoon? Ayun nga ang inaantay mo. So kung meron kang inaantay at nakuha mo, so dapat joyful celebration. Yun yung kasagutan sa tinatanong nila na bakit hindi nagpa-fast yung mga disciple ni Jesus. Sa Matthew 9:16, sabi dito, besides, who would patch the old clothing with the new cloth? For the new patch would shrink and rip away from the old cloth, leaving an even bigger tear than before. Tagalog, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan. Sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tidagpian at lalong lalaki ang punit. So, siguro naranasan na nating lahat ito, Hindi pa? Nagtagpi tayo? So, ang sinasabi niya dito, ang contrast is, yung nasa labas, yan yung lumang garment. Yung nasa loob, yan yung bago. Hindi pa na pressure hindi pa napaurong. Sino ang marunong manahi dito? Bago kayo manahi ng damit, yung tela na binili nyo, kailangan ibabad mo nyo muna yan sa tubig para umurong. Pero dito, sinabi niya na yung hindi pinaurong. Kasi ganun ang mga pilosopo eh. Sabi dito, anong sabi niya? Walang nagtatagbi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalo lalaki ang punit. Sabi nila, nagtatagpi kami pero pinaano na namin. Kasi, di ba, sabi, walang nagtatagpi ng bagong tela
Sabi nila, bagong tela to pero pinaurong na. So ano ba ang explanation nito? Kung meron kang meron kang pantalon na ganyan at meron siyang butas, tinagpian mo siya ng yung maliit sa gitna, yan yung halimbawa yung pinangtagbi mo. Pag yan ay kinuha mo lang, hindi mo pinaurong, at nilabhan mo siya, uurong yan. So ano ang gagawin niya? Babatakin niya yung nakapaikot sa kanya na ito. Teka. Di ba tinahi mo tong maliit na to? So pag nilabhan mo to at hindi ito press rank, magko-compress siya, mas babatakin niya itong luma. So yung mga pinagtahian mo, yan yung masisira. So ibig sabihin, palaki ng palaki yung sira. So ano ang lesson? Incompatibility, hindi pagkakatugma, hindi magkakatugma, hindi maaaring paghaluin. So incompatible yung bago na tela at yung lumang garment. Incompatible ang bagong tela sa lumang garment. Matthew 9:17. And no one puts new wine into old wineskins, for the old skins would burst from the pressure, spilling the wine and ruining the skins. New wine is stored in the new wineskin so that both are preserved. Wala ring nagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganun ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ng bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon kapwa ito nagtatagal. So ito yung example ng wineskin. Ito ay balat ng mga maliliit na hayop gaya ng tupa, kambing. Ganyan talaga yan. Normally yung mga paa, yun na rin yung pinakagripo nila. Yung tatlo tinatali, yung iba, yun na yung pinakagripo. Ayan, yan yung wineskin na sinasabi. So ito ay gawa nga sa balat ng kambing, balat ng sheep, or other small animals. So bakit yung bagong balat is kailangang ilagay sa bagong wine, kailangan ilagay sa bagong wineskin? Tama, pressure. Kasi hindi ko rin alam kung ano yung process ng fermentation. Pero ang maiksing paliwanag is, itong balat na ito, new wineskin, flexible pa siya. Ngayon, pag nilagyan mo yan ng bagong wine, yung bagong wine, during fermentation, nag-expand yun, nag-produce siya ng pressure ng carbon dioxide. Kagaya ng soft drinks, yung soda, pag inalog nyo, siya, parang magbo-burst siya. Kaya lang nakukontain siya ng, of course, malakas yung plastic eh. So, nung unang panahon, ito yung lagayan nila ng wine. So kung lumang wineskin, yung luma na, halimbawa tumigas na, ang lalagyan mo ng bagong alak, yung pressure nun, wawasakin niya yung wine, yung sisidlang balat. Kaya nga sinabi dito, wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganun ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. So ano ang lesson ulit? Hindi compatible ang lumang sisidlang balat sa bagong wine.
sa bagong wine. Hindi compatible. Kasi yung wine, explain natin yan mamaya spiritually, kung ano yung puwersa ng Holy Spirit na yan. So, yun. Ano ang lesson ulit? Incompatibility, hindi pagkakatugma, hindi magkatugma, hindi maaring paghaluin. So, ito yung lesson ng dalawang parable. So, balikan natin yung verse 16 and 17. Tingnan natin yung context niya. Spiritually, theologically and spiritually. Dapat tapos na sana din ng sermon eh. Ginaya ko lang, Sister Myla. Sorry. Ito, mas mahaba. Hindi, okay lang. So, Matthew 9:16. Wait. So, balikan natin yung sakwan, Matthew 9:16. Sabi dito, walang nagtatagpi ng isang bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatag nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. So, ano ba yung old clothing ang nire-represent nito theologically and spiritually? Ang old clothing or old garment is the old covenant. Ito yung Mosaic law. I hope alam niyo kung ano ibig sabihin ng old covenant. Ang covenant, ang meaning ng covenant is ito yung agreement, ito yung promise between humanity and God. Ito yung agreement nila. Yan yung old covenant. So ito yung mga tradisyon, legalistic practice ng mga Pharisees. So itong system na to, itong old covenant is weak and unable to achieve righteousness. Kasi righteous lang tayo sa Panginoon through Jesus Christ. Pero ito, laging temporary itong old covenant. So, new piece of cloth. Ano ba yung new piece of cloth? Anong nire-represent nun? Yung new piece of cloth. Ang new piece of cloth is the new covenant. Ito yung promises ng Panginoon sa ngayong time. Ito yung the gospel of Jesus Christ. This is so powerful and full of life, grace and freedom. It is the radical fulfillment of the law. Ang sinabi sa Matthew 5:17, hindi nailagay. Don't misunderstand why I came, what I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writing of the prophets. No, I came to accomplish their purpose. So ang primary purpose talaga ng covenant is to guide people. Parang instruction siya. At malaman ng mga tao noon na ito ay kasalanan. Bakit? Kasi noon, kailangan sundan mo yung sundan mo kung ano yung sinasabi para maging banal ka. Sundan mo yung batas. Sundan mo yung batas, tapos nagkasala ka ulit, pupunta ka yearly sa atonement, patching up, ipapatch up lang yung sin. Tapos banal ka na ulit. Parang ganun ang sense niya. So, sa Matthew 9:17 naman, so nag-gets niyo po itong balikan natin, old clothing or old garment, ito yung old covenant, ito yung Mosaic law. So ito yung mga tradisyon na ginawa ng mga Pharisees. New piece of cloth, ito yung pinatch. So ito yung new covenant, the gospel of Christ, powerful, full of life, grace, and freedom. So, pag pinaghalo mo yung old covenant at new covenant, hindi pwede.
Hindi pwedeng na mamumuhay ka sa Old Covenant plus New Covenant. Hindi yon pwede. Dadaanan natin yan mamaya. So, Matthew 9:17. Wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganun ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. So ano yung new wine? No one puts the new wine in the old wineskin. Ano yung new wine? Spiritually, theologically. The new wine yung alak. This represents the Holy Spirit, the gospel of grace, and the dynamic life of the kingdom of God. This is the new covenant promised by the prophets like Jeremiah sa 31:34, offering internal transformation and final forgiveness of sins through Christ's sacrifice. Kung makikita nyo dito sa 34, yung last, and I will never again remember their sins. Kasi nung namatay si Jesus sa cross, na-justify na tayo. Ano ibig sabihin ng justify? As if we never sinned. Nung namatay, kung sa time na inaccept natin si Jesus as our personal Christ and Savior, hindi nililingon ng Panginoon yung past natin. Nandoon ka na, justified ka na. Yan yung isang stage ng salvation natin. So, justification, pag tinanggap mo si Jesus Christ, na-justify ka na. Kasi free gift yun free gift niya Ngayon, justification, sanctification is a part also of salvation. Diyan nyo mararanasan yung question na akala ko ba saved na ako? Pero bakit sabi sa Bible, work out on your own salvation? Kasi kailangan maging Christ-like tayo. Sinasanctify tayo. After justification, wala na tayong kasalanan. Kailangan nasa process na tayo ng sanctification. Yan yung, dyan nagro-rule ang Holy Spirit sa buhay natin during the sanctification. Glorification, during the rapture, after the rapture. Glorification is when we receive our glorified body. So pag meron na tayong glorified body, yun na yung sinasabi nila na hindi ka na makakaranas ng sakit, o hindi ka na makakaranas ng kung ano-anong pain. Kasi ang katawan mo is glorified na. So, justification, sanctification, and glorification. So, yun. Parang hinahapo ako. Galaw-galaw. So, old wineskin. Old wineskin. Kanina, inano natin yung new wine. Old wineskin. This represents the old covenant system. Kanina pa, the Mosaic law, ang ritual nito, like fasting, the rigid legalistic tradition added by the religious leaders, the Pharisees. Kung ano man yung mga dinagdag ng mga Pharisees para magmukha silang banal, yun yung mga tradisyon na wala naman dapat sa law. So, this system is temporary and external. It served its purpose as a tutor. But it was not designed to contain the fullness of God's presence now manifested in Christ. So, parang guide lang siya, yung batas na yon. Hindi talaga yun yung fullness. So, sa verse 17, and no one puts new wine into old wineskin. Na-define na natin yung new wine and old wineskin. For the skin would burst from the pressure, spilling the wine and ruining the skin. The old covenant, ito yung old covenant. The old covenant is hardened and brittle by its
fixed reliance on external works. Ano ba ibig sabihin ng fixed reliance? Yung naniniwala tayo na we earn God's approval, favor, or na-earn natin yung salvation natin by performance. Pero ano yon? Wala na yon. Ito yung sinasabi niya dito na fixed reliance on external works. Hindi na yon. Kasi nung namatay si Jesus, wala na yon eh. Ang salvation na is by grace, hindi by works. Dati sa Old Covenant, kailan sundan mo. Sundan mo kung ano yung sinasabi ng batas. So, the old system is destroyed. So, ito yung legalism. By the way, wait. The salvation by performing visible religious action or duties rather than through a change of heart. So, when the dynamic expanding new wine, grace, spirit, and freedom is poured into this fixed structure, the pressure will cause the old wineskin to burst. So, yung new wine, nagre-represent ng grace, Holy Spirit, at freedom. Nadaanan na natin kanina. Pag nilagay mo yan sa lumang tayo, sa Old Covenant, hindi kakayanin ng Old Covenant. Parehong madidestroy. Kasi, bakit? Hindi mo pwedeng paghaluin ang works plus grace. Hindi pwede yun. Sino na ba tayo in Christ? Meron ba? We are new creation. The old is new. The old is gone. So, the old is gone. So, ang new wine is kailangan ng new wineskin. Hindi pwedeng namumuhay tayo sa old, tapos tinatanggap natin yung new wine. Hindi pwede. Kasi ang old, legalistic yon. Ang new, by the power of the Holy Spirit. So, ito yung comparison between the old and new covenant. Basahin ko na lang. So, sa old is law, sa new is grace. The old covenant was based on law, works and obedience. The new covenant is based on grace. So, unmerited favor through Christ. So, stone versus heart. Nasaan yung Ten Commandments? Nasa stone. The old law was inscribed in tablets of stone. Exodus 31:18. Pwede niyong, kung gusto niyong palawigin pa yung pag-aaral niyo, pwede niyong ilista o kaya kunan ng photo. The new law is written in the heart of, nandito na sa atin yung batas ng Panginoon. External versus internal. The Old Covenant primarily addressed external behavior and actions. Yun nga, pakita lagi. Kailan makita ka? Yun, kailangan may works kang ginagawa. So, the New Covenant achieves internal transformation and change of nature. Galing sa internal yung transformation natin because of the Holy Spirit. Atonement versus forgiveness. The old provided atonement through repeated sacrifice. The new provides complete and final forgiveness through the single sacrifice of Christ. So every year, meron silang, during Old Testament, meron silang annual na ginagawa na nagsasacrifice yung pare, yung priest nila sa temple para ma-wash lang yung yung kasalanan mo. Parang ma-patch up lang. Banal ka na naman, yung mga ginawa mong kasalanan is parang natatadabunan. Pero sa New Testament, covered na sa ginawa ng ating Panginoon. Sa ginawa ng ating Panginoon. So, sa Old Covenant, priest versus spirit. The old was mediated by human priest. The new is ministered directly by the Holy Spirit. So, very blessed tayo ngayon kasi dati hindi ka pwedeng dumirekta sa Panginoon. Kailangan mo munang dumaan sa mga high priest o yung priest na tinalaga
ng tinalaga na ating Panginoon. Pero ngayon, through Christ, directly na tayong ang nakakahingi ng patawad sa wala nang kwan, wala nang mga ritual. Through prayers, kausapin mo ang Panginoon, nakakahingi na tayo ng kapatawaran. Temporary versus eternal. So, Old Testament is temporary, New Testament is eternal. The old was temporary and subject to replacement. The new is eternal and lasting. So, shadows versus fulfillment. The old serve as a shadow of things to come. The new is the tangible fulfillment of those things. So, kung napapag-aralan niyo yung Bible, nung Old Testament, makikita niyo, maintindihan niyo ito, yung mga shadow. Yung term na shadow dito. The shadow of things to come. Parang revelation siya, nangyari pero revelation siya ng paparating na mga event. Hindi ko masyadong kabisado yung Old Testament, pero ganun yung shadow. Nare-reveal siya, pero ang totoong meaning is paparating pa lang. So sa New Testament, na-fulfill na ng Panginoon. Na-fulfill na. Old versus new. Sa old, simply put, one is old, obsolete na. The other is new, superior. Hebrews 8:13. So ano bang spiritual context nung Matthew 9:17? No one puts a new wine into old wineskin, for the old skins would burst from the pressure, spilling the wine and ruining the skins. New wine is stored in new wineskins so that both are preserved. So ang spiritual context ng verse na ito is a call for a new heart. On a personal and spiritual level, the parable is a warning about the condition of the human heart and spirit required to follow Jesus. Itong spirit na to, hindi yan Holy Spirit. Basta maliit na S, ibig sabihin character yan. Yung character nyo to follow Jesus. So, ito yung spiritual context ng verse na yon. A call for a new heart. Kailan baguhin natin yung puso natin? Kasi ang transformation ng Holy Spirit is through sa puso natin eh. The old wineskin is the old you. The new wineskin is the new you. So ano ang sinabi natin kanina? The old wineskin, hindi niya kayang i-contain yung new wine. Ano ba ibig sabihin ng new wine? New covenant. Yung new wineskin, the new you, flexibility kasi ito eh. Kailangan flexible yung heart natin sa utos ng, sorry sa term, kailangan flexible tayo sa utos ng Holy Spirit. Hindi tayo nagmamatigas. So, the new wineskin is the new you. So, kung bagong wineskin ka, kaya mong makontain yung new covenant. Wala na? Bakit? Pumalik. Yan na lang siguro. Teka lang mga kapatid. Rhea Crusel. Old wineskin kasi, hindi alam yung
ito, tingnan nyo, gagamit ako ng tablet, nagkamali ako, hindi ko na alam kung paano i-operate. O yan ang sinasabi, old incompatibility. Kung old ka na, wag ka na siguro gamit ng tablet. Hindi, ako lang pala. So, the old wineskin is the old you. This is the ungenerated heart of, or the person devoted to self-righteousness and their own familiar, rigid religious habit. So, spiritually inflexible and will not surrender the control necessary to experience the freedom of the Holy Spirit. The new wineskin, the new you, this is the born-again heart, a pliable, surrendered, and transformed spirit that is soft enough to stretch and expand as the Holy Spirit works within us. So, kailangan makontain natin yung work ng Holy Spirit kaya kailangan flexible tayo. Kailangan maging new wineskin tayo. So, yung question, kung titingnan kaya ng Panginoon ang puso natin ngayon, so ano kaya ang makikita niya? Kung tanungin niyo yung sarili niyo. So, makikita kaya niya ang puso natin na faithful? Makikita kaya niya ang puso natin na rebellious? O anong dapat makita ng Kwan? When God looks at your heart, what does He finds? I-examine niyo yung sarili niyo kung anong makikita ng Panginoon ngayon. So, mahirap ba yung question o madali? Kung medyo nahirapan tayo sa question na kung titingnan ng Panginoon ang puso niya ngayon o ano makikita niya, ito yung hard reality. Maraming Christian ngayon na di nakikita ang reality of God sa kanilang buhay. Bakit? Kasi tinitingnan nga ng Panginoon yung transformed heart natin. Kailangan may transformation sa puso ng Panginoon. Hindi yung lagi tayong naka-embrace sa luma o naka-embrace sa kasalanan. So, sino dito ang nagda-dive? Sumisisid. Noong unang panahon, pag nagda-dive ang mga tao, meron silang niyayakap na bato. Kung nakikita niyo yung mga diver ngayon, yung belt nila, na meron silang sinusuot na belt weights. So, yun yung nagpapalubog sa kanila. Noon, bato ang akap-akap nila. So, the more na malaki yung bato, the more na mabilis yung paglubog mo. The more na nagiging rebellious tayo sa Panginoon, the more na mas malaki yung inaakap natin na kasalanan or kung ano pa man yan, mas mapapabilis tayong lumalayo sa ating Panginoon. Kaya kailangan wag nating i-embrace yung mga old na yan. Sabi nga sa Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. So, ang puso natin, ang ating emosyon, ang ating attitude, our desires, our way of thinking, ito yung inner being natin. Kailangan ito yung matransform. Ito yung matransform. So, whatever we feed, kung ano yung finifeed natin, lumalaki yan eh. Kung nag-feed tayo ng galit, kung yun ang finifeed natin sa puso natin, lalaki yan. Kung nag-feed tayo ng pleasure, lumalaki yan. Kung nag-feed tayo ng holiness, lumalaki din yan. Kung ano yung finifeed natin sa ating puso, lumalago yan. Kung nag-feed tayo ng napakalaking desire sa ating Panginoon, lalago din yan. So, kailangan maging careful tayo sa ating mga thought kung ano yung pinapasok natin sa ating puso. Kasi lahat na yan ay lumalaki.
So, amen po. Sana naintindihan ng lahat yung new and old wineskin. So, kalimutan na po natin yung old us. Kailangan maging new wineskin na tayo. Kasi hindi natin makukontain yung new covenant, which is the new wine, the wine, kung hindi tayo magiging flexible. So, salamat po. Heavenly Father, muli salamat po, Father God, sa umagang ito. Lord, salamat po sa pag-open ng aming mga puso, Father God, para mapakinggan at maintindihan ng iyong mga salita, Father God. Lord, patuloy mo pong i-bless ang congregation na ito. We ask, Father God, that you will bless us, increase each and everyone's border, Father God, that let your hands be upon us, Father God, and protect us always, Father, in Jesus' name. Amen.